para po dun sa mga bumugbog at pumatay sa aking anak. Sana makonsensya po kayo. Sana sumuko na kayo. Hindi deserve ng anak ko yung ginawa niyo sa kanya. Napakarami po niyang pangarap. Gusto niya magpulis. Gusto niya maging magaling na rapper. Pero sinira niyo. Sumuko na kayo, parang awa niyo na. Ang sakit para sa akin ang nangyari sa anak ko. Siya lang yung magbibigay sa akin ng ginawaan sa buhay. Kahit harap na harap ako, pinipilit kong mabigay yung pangarap niya. Tapos pinatay niyo siya. Pinatay yung anak ko. Si Randall Bonifacio po, mga kapatid, 20 years old lang po. Siya po ay binawian na po ng buhay. Grupo po ang umatake sa kanya. At maliban po sa pambubugbog, pinaluan pa po ng ilang beses po ng hollow block sa kanyang mukha. At criminology student itong si Randall. Yes po. Nangyari sa Barangay 148, Tondo, Manila. Ma'am Amelia, unang-una po sa lahat, kami po at buong Raffy Tulfo in Action Wanted sa radyo at AXIS Party List ay taus-puso pong nakikiramay sa inyo at sa inyong pamilya. Ito po ay isang karumal-dumal pong krimen na ginawa sa inyong anak at kami po ay hindi papayag na wala po tayong makuwang kasagutan dito sa nangyari sa inyo. Okay. Ma'am, si Randall po ba ay una po, nailibing na po ba siya? Hindi pa po. Okay. Ma'am, siguro siya i-coordinate na lang din natin kung Apo. ano yung kailangan ni ma'am sa libing. Ano po ang nasabi ng mga pulis, ma'am, nung kayo po ay dumulog sa kanila? Inaantay pa daw po yung resulta ng autopsy. Pero kahapon po, Kailangan pa ba inautopsy ng na po autopsy? siya. Nakita naman po sa video. Opo. Diyos ko. Okay, ano pong sinabi sa autopsy? Kahapon po siya na autopsy pero ang sabi po, ako daw po ang kukuha doon ng autopsy sa sa police station po sa UN. Opo. Sa UN pa, hindi pa sa Tondo. Opo, kasi Okay. doon po dinala. Sila po kasi ulit ang nag-request ng autopsy kasi po hindi ko po siya pina-autopsy, pinalabas ko na po siya sa ospital. Opo. So, nung nangyari yung insidente, ma'am, nadala pa po sa ospital si Sir Randall. Opo. Tapos po, nabuhay pa po ba siya ng ilang araw, ma'am? Hindi po siya inabot ng 24 hours. Bali, alas 4 po nung madaling araw din, namatay din po siya. Nakita po kasi namin mismo yung video at marami pong mga tao doon na, yun nga, sinabi ni Sharif, may pinukol pa po na hollow blocks. Yung iba parang tinatadyakan po siya sa ulo. Kilala niyo po ba itong mga taong to? Nung mga kaibigan yung tao, marami pong nakakilala sa Facebook. Sila po yung mga nag-post po at sila po yung mga nakipag-cooperate po dun sa mga nag-post na yun nga daw po yung mga pangalan ng tao, nung mga taong nag-ano po sa anak ko, yung pumatay po sa anak ko. Sa inyong barangay, kumbaga sa barangay 148 po sa Tondo, hindi niyo po talaga, kumbaga dayo itong mga to? Dayo din po yung anak ko doon, nag-inom po sila. Okay. Ayun. Taga barangay 199 po kami. Okay. Sino po ang huling kasama ng inyong anak, ma'am? Yun pong yung mga kaibigan niya po. Natutulog na po yung anak ko noon. Mga bandang alas 11 po natutulog na siya. Meron daw pong pumunta sa bahay nila at tinawag po yung anak ko. Babae daw po. Pero yun po yung meron naman po sila, willing naman po silang makipagtulungan sa para malutas po yung kaso. Okay, pagpasensyahan nyo na, ma'am, at kailangan ko pong tanungin para malaman natin kung sino po talaga yung gumawa nito sa inyong anak, ha. So, nung nag-inuman po sila sa bahay ng kanyang mga kaibigan? Hindi po. Saan po sila nag-inuman, ma'am? Sa bar po. Sa bar. Okay, nagpunta sila sa bar kasama itong mga kabarkada niya. Ilan silang magkakasama, ma'am? 4 na lalaki daw po, tsaka 3 babae sila. Okay, so may lalaki siyang mga kasama. Pagkatapos nila mag-bar, nakauwi pa siya sa inyo? Hindi na po. So, kanino po siyang bahay umuwi, ma'am? Sa ospital ko na po siya napuntahan, ma'am.
Madaling araw po may tumawag sa akin. 50-50 na daw po yung anak ko. Puntahan ko daw po dun sa hospital ng Tondo Medical. Hindi ko na po siya nakausap man lang. Okay. Ang pinagtataka ko kasi dito, ma'am, 4 na lalaki ang kasama niya na nag-inuman at kung doon din siya tumuloy doon sa mga kabarkada niya, imposible naman na hindi man lang siya sinamahan nung 4 na lalaki niyang kabarkada. Hindi. Nung binubugbog siya, nung pinapalo po siya, yung mga kaibigan po niya, binubugbog din po ng mga kasama nun. Marami po sila, ma'am. Okay. So, sobrang dami po talaga. Opo. Hindi na nila natulungan ang anak ko. Hindi ko nila maabot ang anak ko para mailigtas po. Nakausap niyo na po ba yung mga magulang po ng mga bata po ba yun, madam? Or nung mga gumawa po nito? Meron po kaming kasamahan sa monumento. Nun po kasing pinost po yung sa Facebook, nakita po. Opo. Hindi naman po namin alam na kamag-anak niya yun. Siya po mismo yung lumapit sa amin. Sabi po niya, isusurrender daw po yung pamangkin niya. Surrender po. Hanggang ngayon po, hindi pa rin po sinusurrender eh. Sabi ko nga po, kung isusurrender po nila, napakalaking tulong po nun para sa amin, para masolve po yung kaso. Sa inyong nalalaman, ma'am, ilan po yung umatake sa inyong anak? Mga 10 siguro, ma'am. Mga 10 katao po. Okay. Pero attorney, meron na tayong listahan po ng mga pangalan. Ito po ay confirmed na din po ng ating researcher. Okay, itanong muna natin sa ating investigador kasi baka ito ay ongoing manhunt. Kasi ito nangyari lamang kamakailan at of course ayaw naman nating mabulilyaso kung ano man yung kanila investigasyon. Magandang hapon po, Police Colonel Tomas Ibay. Yes, ma'am. Magandang hapon din po at sa lahat po ng viewers at tagapakinig. Opo. Okay. Sir, meron na po ba tayong mga suspect, pangalan ng mga suspect na ating pinaghihinalaan dito? Yes, ma'am. Ang initial report natin, ang suspect natin dito is yung si Prince Aitan Zapata Cruz. Isa po, was identified by the girlfriend of the victim. Okay. Yun po yung, according to the girlfriend, ito po yung positively pinpointed as one of the suspect who hurt Randall Bonifacio Mount. Okay. Opo. So, Prince Aitan Cruz. Tama po? Yes, ma'am. Yun po ang ina-identify nung ng fiancé ng biktima natin. Ito po bang si Prince ay sumuko na po sa ating mga kapulisan or naikulong na po ninyo? Ma'am, sa palat update kami ay wala pa po pero hinahanap pa po natin ito. Okay. Tuloy-tuloy din po yung paghahanap natin doon sa ibang mga kasamahan. How about yung mga nila, Colonel? Kasi nabanggit po ni Ma'am Amelia na meron pong mga kamag-anakan na nais pong isurrender itong mga taong inyong suspect. Nakausap na po ba natin yung mga yon? Ma'am, meron po, according to the station commander ng Station 1, is meron pong surrender sealers. Pero so far, wala po pa po tayong malinaw. Hinihintay lang po natin kung may development within the day. Okay, kasi sir, ito po ay naganap October 20. So ngayon ay October 26 na po, 6 na araw na po ang nakakaraan. Ano po ang ginawa ng ating mga kapulisan para po mahanap na yung mga suspect? Yes, meron po tracker team ang ating homicide section under Captain Turla. Sila po ma'am yung patuloy na nagpa-follow up tungkol po dito sa nangyari po na pananakit at na nagresulta sa pagkamatay ng ating biktima. Nakausap niyo na ba sir yung barangay dyan sa Barangay 148? Kasi dyan po sa mga bawat barangay sa Manila, meron po yan mga CCTV camera at I'm sure kung meron pong record yung 10 katao na yan, kilala po yan ng barangay tanod po nila. Natanong niyo na po ba sila sir? Kasi imposible sir na hindi din nila kilala lalo na kung ito po ay mga mukhang gang kasi madami sila, di ba? Yeah, so kung ganyan po yung sitwasyon, I'm sure may record yan. Yes ma'am. According to the investigation conducted by our station commander, ay taga-Caloocan po ito. Taga-Caloocan po itong suspect natin. So hindi sila taga-Tondo?
Hindi po sila taga-Tondo. Lahat nung 10, sir? Yung na-identify natin na ito ay taga Caloocan. Hindi pa po kami makakapagbigay ng informasyon kung ano po yung identity pa po ng iba. Okay, pero yung lahat po ba nung suspect ninyo, sir, lahat po ba yan hindi po taga-Tondo, Manila o meron po silang iilan na taga-Tondo? Yun po, hindi pa po kami makakapagbigay ng definite na answer dyan kung taga saan po sila. Kasi hintayin muna namin yung investigasyon na pinakandak po ng ating mga kasamaan po sa kami. Sir, tinatanong ko lang naman po, kung taga doon, kasi kung kagaya po nung nabanggit ko kanina, kung taga Tondo lang din o kung taga ibang barangay lang sa Tondo area, I'm sure yung ating mga barangay, mga tanod po dyan, kilala po yung mga taong laging nanggugulo. Hindi po ba? Ang kausap po ang station commander natin at ang feedback niya po sa akin, mga dayo daw po ang mga nanakit dito sa ating biktima. Okay, so lahat sila dayo? Yan po ang lumabas sa investigation nila. Okay. Ng ating station. Ng Station 1 po. Yes, okay. Ma'am. Pangalawang katanungan, Colonel, nabanggit po ni ma'am na nagpa-autopsy na daw po kay Randall. Kailan po mailalabas ang resulta ng ating autopsy, sir? Ma'am, hinihintay pa po namin. Tatanungin ko po sa ating ng chief ng homicide section. Hinihintay ko lang po yung feedback tungkol po dito kung kailan lalabat ang resulta ng autopsya. Isa pa pong katanungan, Colonel Ibay. Ito po ba ay unang beses na nangyari dyan sa Barangay 148 Tondo, Manila? Yan po, titingnan po namin yan, ma'am, kung meron ang mga naunang mga insidenteng katulad yan para tingnan natin kung meron ding nagawa o may kaugnayan itong grupo na to kung sakali mang meron pang ibang insidente na pangbubugbog. So ang ibig po nating sabihin, sir, hindi pa po nalalaman ng ating mga kapulisan kung wala pong ibang ganyang insidente dyan sa Tondo? Wala po tayong record ng ganyan? Ma'am, yung sagutin ko na yung katanungan nyo na yung sa autopsy is within 1 week po ang resulta. Okay, so within the week or within 1 week from today? Within 1 week po ang labas po ng resulta. Okay. Yung, opo. So within the week. Pero yung tungkol doon sa mga nangyaring insidente dati, sir. Kasi kung ito po ay hindi po unang beses na nangyari dyan sa Tondo, Manila. At Shari, alam naman natin siguro, hindi naman din talaga unang beses na may ganyan na parang gang war ang nangyari, sir. Meron silang pinagtulungan na tao. Wala po bang mga polis na nakabantay po sa area doon po sa Tondo para po iwasan yung mga ganitong pangyayari? Ma'am, sa pag-iimbestiga natin yung station na nakakasakop, wala naman po silang nai-record na ganyan na katulad na insidente. Pero patuloy pong nagpapatrolya para maiwasan na mangyari po ulit ito. So wala pong nagkakaganyan sa Tondo? Unang beses lang po to, sir? Yan lang po ang unang recent records. Ito lang po, ma'am, ang nai-report sa atin ng ating station commander, ma'am, na nakakasakop. Sa inyo, ma'am, sa area nyo po, o totoo ba yan na unang beses pong nangyari yung ganyan? Sabi po dun sa ospital, lagi daw po dun may gulo sa lugar na yon. Ayun. Lagi daw po may sinusugod sa kanilang ganun po yung binubugbog po. Tapos, ano nangyari, ma'am? May mga pulis po ba na visible dun sa lugar? Nag-ano naman po kami dun sa police station at sabi po nung dun sa station 1 po sa may gagalangin po yun. Ano daw po, mula daw po yata nung nagkaroon ng bar doon, lagi na daw po may gulo. Dati daw po tahimik daw po yung lugar na yon. Ayun, Colonel Ibay, ang atin pong sinasabi, hindi naman po pala ito yung first time. Okay? Nabanggit naman po pala mismong yung ospital po na pinagpadalhan doon sa katawan po ni Randall lang nagsabi. Hindi po yun ang unang beses na meron po silang naging pasyente na biktima po ng gantong panggugulo, sir. Yes, ma'am. Diyan po sa ganyang bagay, papa-imbestigahan ko po ito ngayon. I will call the attention of the station commander to look into this. Kasi hindi po pwedeng maulit pa itong ganitong mga pangyayari. Hindi natin papayagan na magkaroon ng paulit ng ganito na may masasaktan. At hindi dapat humantong sa ganito yung nangyari sa ating biktima. Kung nakita nyo, sir, I would like to show you yung pagkakapatay doon sa biktima. Sir, paulit-ulit po. Kung makikita nyo, sir, talagang tinadyakan, pinalo po ng hollow blocks and everything.
kung meron po sanang nakabantay kahit isa man lang na rumoronda po doon na pulis, kahit man lang yung sasakyan, di ba meron naman silang mga police car na kahit doon lang sa kanto, matatakot po yung mga ganyan na tao eh. Ayan no? Sir. Nakikita nyo sir? Paulit-ulit po oh. Ma'am, excuse me po. Yes po. Sino po ito? Sorry po, ma'am. Police Captain Dennis Turlap, Chief Homicide po, ma'am. Ipinasa po sa akin ni District Director, ma'am, at dumating na po may conference po siya, bigla dumating na po si Mayora, ma'am. Pasensya raw po. Sige po, wala pong problema. Ako po ang Chief Homicide, ma'am, yung pong regarding po doon sa investigation po ng pagkamatay po noong biktimas, ma'am. Okay. Police Captain Dennis, ito lang po kasi yung aming sentimiento dyan, ano. Kung meron po sanang nakabantay, kahit man lang yung police visibility, yung alam ng mga tao na alas 5, alauna na madaling araw, alas 12 ng gabi, yung mararamdaman mong safe ka maglalakad, nandoon man lang yung ating police, hindi po mangyayari yung ganitong sitwasyon, sir. Nakita nyo, yes, napakadami pong tao noon. Ilang beses po nilang pinaggaganon yung bata. Ni isang police, wala pong nakakita, wala pong pumigil sa kanila. Yes, ma'am. Ipaparating ko po kay District Director, ma'am, yung pong inyong concern, ma'am, at sigurado naman pong agad po niyang aaksyonan itong inyong sentimiento, ma'am. At rest assured, ma'am, na hindi po nagpapabaya ang pamunuan ng Manila Police District with regard to the police visibility and crime prevention po na ipinatutupad dito sa aming distrito, ma'am. Hindi lang paparating, sir, sana po maimbestigahan natin kung ano po yung pagkukulang din ng ating mga kapulisan. Kasi kung meron po talagang mga aksyon sana for crime prevention, hindi po mangyayari yung ganito. And this is not the first time. Sinabi na po mismo nung mga ospital, ng mga doktor doon, hindi po yun yung first time. Nabanggit nila may bar na nandyan. Dapat binabantayan na po yan ng ating mga kapulisan. Yes, ma'am. Katulad po nung sinabi kanina ng District Director, ma'am, before po niya ipinasa sa akin itong cellphone, ma'am, narinig ko po na ang sinagot po niya sa inyo ay papaimbestigahan niya raw po yan doon sa Station Commander concern, ma'am. Okay. Sige, sir. Aasahan po namin na mapaimbestigahan yung Station Commander dyan po sa area na yan ng Barangay 148 Tondo, Manila para po ma-increase yung police visibility natin at maiwasan na po yung mga gantong gulo. Kasi, sir, 20 years old po itong si Randall. Napakahaba pa sana ng kanya naging karera. Criminology student pa po, sir. Yes, ma'am. Yun nga po. At sabi nga po ng kanyang mother ay idol niya, yung mga kapulisan. Kung kaya, diba? Kami rin, ma'am. Ako po, bilang hepe po nung homicide section ng Manila Police District na kung saan kami po nangunguna dun sa pag-iimbestiga with regard to the death of sa criminology student ay masyado po talaga rin po yun, nakagalit rin kung tutusin po talaga yung nakita namin kung paano nangyari yung insidente, ma'am. Okay. Sige po. Police Captain Turla, kayo po ba yung nag-imbestiga mismo o meron pa po kayong staff na mismo nag-imbestiga doon sa pangyayari para matanong po namin yung ibang detalye? Ma'am, ako po ang hepe ng homicide office, ma'am, at meron po ay yung aking ang investigator on case dyan ay si Sergeant Nino Balajay, ma'am. Police Master Sergeant Nino Balajay. Magandang hapon po, sir. Yes, ma'am. Magandang hapon po. Okay, sir. Sa inyo pong initial na investigasyon, Sergeant Balajay, ilan po ang umatake kay Randall nung araw na iyon? Base po dun sa pag-iimbestiga natin, ma'am, at base po dun sa statement ng mga witnesses natin, ang involved po doon sa nangyari kay Randall Bonifacio is more or less 10 person. At itong mga taong ito, lahat na sila identified, hindi lang talaga sila taga-Tondo, tama ba? As of now, ma'am, ang na-identify natin, ma'am, is yung 5 pa lang. Yung 5? Iba po, opo. Yung iba po, pinapalo up pa natin para makuha natin yung pagkakalanlan nila. Okay. Sige, so 5 pa lang identified. Ano ang naging dahilan, sir, nitong 5 na ito or nitong 10 na ito para ganunin po si Randall? Base po dun sa statement ng mga witness natin, nag-aabang po ang grupo nito ni Randall galing sa isang bar, and then pauwi na, nag-aabang ng sasakyan, walang sinugod nitong grupo ng mga suspect. So wala lang, random lang? Ganun ba ang ibig niya sabihin niya, sir? Yun po ang naging initial na pag-iimbestiga namin, ma'am. Yun po, base po dun sa statement ng mga witness natin na nakuhanan. So wala siyang kaaway, wala siyang sarili niyang grupo, wala pong nangyaring may nagkainitan sa bar, hindi po ba ganon? Wala pong statement na sinasabi ganon yung mga witness natin na merong
initial na kaguluhan. Kasi base po dun sa kwento nila, ang parehas nakainom tong dalawang grupo. Okay. Tapos sinundan si Randall. Ay, nagkaabang po ng jeep itong grupo ni na Randall para pauwi na. Nang biglang itong kabilang grupo, sinugod sila. Kilala po ba nila, sir, yung grupo po na yun na sumugod sa kanila kahit isa po doon or hindi? Ayon po dun sa mga statement natin na hindi po sila magkakilala, ma'am. Paano po nila nakuha yung pangalan, sir? Kasi yung girlfriend, kagaya ng sinabi ni Colonel kanina, na-identify niya mismo si Prince Ethan. So, paano po sila nagkakilala? Base po dun sa statement nila, ma'am, doon pa lang sa bar, ma'am, nakita nila itong grupo ng grupo ni Prince Ethan, ma'am. Kaya nga, sir, paano niya nalaman na si Prince Ethan yun? Kasi siya po ang nag-identify eh. Base po dun sa picture na ibinigay nila, ma'am. Nino po? Nung witness natin, ma'am. So yung witness, pinakita niya dun sa girlfriend? Yes po, yes po. Okay. Na-interview po ba natin, sir, yung iba pong kasama nila sa bar? Kasi sinabi nyo kanina, magkakasama pala sila sa bar at pare-pareho silang uminom doon. Sa ngayon, ma'am, 3 na po ang nakuha na naming statement nitong grupo ni Randall. Ayon po kasi sa kanila, 7 sila. Ngayon, pinapag-usapan po namin na kung po pwede, magbigay sila ng statement para magkaroon pa po ng karagdagang kalinawan dito sa kaso na ito. Okay. At kailan po natin ini-expect, sir, na magkakaroon na po ng progreso itong ating investigasyon? Or kailan nyo po ma-identify yung 5 pa na suspects po natin? Ginagawa po namin ng lahat, ma'am. Actually, pinuntahan na namin sa mga sinasabi kung saan nakatira itong mga ito. Kinausap na rin namin yung barangay chairman na kung sino yung ang kasabwat dito, lumutang na sila para magkaroon ng linaw dito sa kaso, ma'am. Ano po ito, ma'am? Yan po yung mga kamag-anak po ng Okay. Master Sergeant Nino Balajay, nakausap nyo na po ba itong mga kamag-anak po? May binigay po na listahan sa amin si Ma'am Amelia. Ito po ay siguro mga nasa 10 katao. Nakausap nyo na po ba itong mga taong to? Yung nasa baba lang po. So 5 lang. 5 katao po. Mga kamag-anak daw po. Ayun nga, ma'am, pinarating namin, ma'am, sa pamamagitan ng chairman doon nila sa Caloocan na kung po pwede makausap namin yung kamag-anak ng mga binabanggit na pangalan na kasabot dito sa kaso. As of now, wala pa pong nakipag-usap sa amin, ma'am. Okay. Maaari po ba, sir, na makipag-ugnayan din kayo sa Caloocan City Police District para po matunton natin kung sino po at nasaan po itong mga suspects na ito? Meron po ba kayong ganong balak, sir? Actually, ma'am, rumekta na po kami mismo dun sa barangay na nakakasakop po sa nakatira itong mga to. Nakausap po mismo namin ang barangay chairman. I suggest pa rin, sir, na Master Sergeant, na baka po kasi may record din ito dyan po sa Caloocan. Kung hindi man po nakulong, baka may blotter po yan sa kanila. Maganda din po na i-cross-reference natin yan with the Caloocan City Police District. Total, pare-pareho naman po kayo, magkakabaro naman po kayo. Yes, ma'am. Kasama po yun sa pag-iimbestiga namin. Alamin yung record nitong mga taong itong nabanggit ng pangalan. No? Okay. Sige po. Sir, last na po na katanungan. Sa ngayon po, meron po bang police visibility tayo sa lugar na yan? Sa oras na ito, lalong-lalo na't nangyari po yung ganitong krimen? Yes, ma'am. Ano ko naman, ma'am, lagi naman po may police visibility sa along North Bay na yan. Lalo na po ganitong rush hour at lagi po may pulis nandyan. Siyempre, sir, wag tayong rush hour mag-police visibility. Nangyari po ito madaling araw. So meron po ba ngayon? Lalong-lalo na ngayon, sir, nangyari po yung ganitong insidente. You mean, ma'am, yung ngayong oras na ito? Hindi po ngayong oras, sir. Ang ibig ko pong sabihin, matapos po yung insidente ng October 20 ng alas 5 ng madaling araw. Usually naman, sir, hindi naman mangyayari yung ganitong krimen ng kalagitnaan ng katanghalian, di ba? Mangyayari po yan gabi, alas 12, alas 3, alas 2. Meron na po ba tayong increased police visibility sa lugar na yan, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ang mga kapulisan naman po natin, lagi naman po nasa kalsada yan. Hindi lamang po sa kalsada, sir, ang... si Captain kausapin ko. Kapitan Turla, pakisagot po ang aking tanong. Meron na po ba tayong increased police visibility dyan po sa lugar kung saan po nangyari ito kay Randall matapos po ang insidente? Nang madaling araw, sir, hindi po tanghaling tapat. Ma'am, with due respect, ma'am, as
as the Chief Homicide, ma'am, wala po akong personality regard para po masagot yung inyong query kasi po meron pong concerned police station commander po na in charge po doon sa AOR, Okay. ma'am. Sige po, sir. Ganito na lamang po. Pakirelay po ang aming statement doon po sa police chief commander nila. Kagaya po ng nabanggit nyo kanina, sir, pagsasabihan nyo po sila at you will conduct an investigation. I believe naman po, sir, that you are doing your job and kami po ay saludo po sa inyong trabaho. Pero sana po kami ay nagmamakaawa dito, sir. Ayusin po natin. Please, increase the police visibility po sa area na yan. Yes, ma'am. I will relate that to our district director as well as to the concerned the police station commander, ma'am. Sige ma'am, po. just to Yes po. just in addition, ma'am, I just want to relay ng ma'am sa inyo na Yes po. ang aming side sa aming investigation, ma'am, is already this case is already for filing, ma'am. Ayun. We are just waiting for the result of the official result of the autopsy examination, ma'am. Ayun, yun. Magandang Yun na lang po, balita ma'am. yan, Kapitan Turla. We have already gathered all, we have already reduced into writing lahat po ng salaysay ng ating witnesses. Meron na rin po kaming affidavit of complaint ng mother. Okay. Po. At alam po ni ma'am yan na pinagpuyatan po namin sila noon, ma'am. Hindi po namin sila inuwian, ma'am. And we believe you. Kami po ay Yes, naniniwala, Captain Turla, that you Thank are you, ma'am. doing your job and kami po ay saludo po sa inyong walang sawang pagtulong po sa ating mga biktima kagaya po ni Ma'am Amelia. But yun nga po, we are hoping na mapabilis po natin to. Sir, kailan po natin ini-expect na ma-file ang kaso, sir? Before we talk, ma'am, magkausap kami ng medical legal officer ng forensic unit ng Manila Police District at pinapa-expedite na po, nakikisuyo po kami sa kanila na kung pwedeng i-expedite na yung release ng official result ng autopsy. Though meron na po kaming kopya ng death certificate plus yung pong medical abstract. Again, ma'am, yung autopsy result ay huwag nating kalimutan na isa po talaga sa mahalagang dokumento na kailangan nating i-file pagdating po sa ganito mga kaso. Yes, I agree, sir. Yes, ma'am. Kailan po natin... Yan na lang po ang kulang, ma'am. Kailan po ang ini-expect natin, sir? Timeline po. After po nito, ma'am, magtawag po ulit ako sa forensic unit natin, ma'am, para po talagang i-follow up ulit ito, ma'am. Ayun. Yan na lang po ang kulang, ma'am, na dokumento, ma'am. Ayun, napakagandang balita po yan. Maraming salamat po, Captain Dennis Turla. Yes, ma'am. Very ito much po welcome, ay ma'am. napakagandang balita po para kay Ma'am Amelia. At least mabigyan po natin ng hustisya nangyari sa kanyang anak. At Police Senior Master Sergeant Nino Balajay, maraming salamat po sa inyong tulong sa pagbibigay linaw po sa kung ano po ang nangyari talaga kay Randall. At kami po ay umaasa, sir, na makonclude at matapos na po ang inyong investigasyon para po matuloy-tuloy na yung kaso natin. Yes, ma'am. Maraming salamat din po, ma'am. Sige po. Police Captain Dennis Turla, sir, again, we extend our congratulations sa inyong team para po maihain na po yung reklamo dito, no? Kami po ay saludo sa inyong trabaho at maski po kay Police Colonel kanina, although hindi po natin siya nakausap in full, maraming salamat pa rin po sa pagtanggap ng aming tawag at pagbibigay linaw po. Nakita niyo naman, Ma'am Amelia, tinawagan po nila mismo yung nag-autopsy, pinapa-expedite na po ni Police Colonel at ni Police Captain Turla. So, meron na po tayong aksyon at maraming salamat po doon, Police Captain Turla. Yes, ma'am. Makakasa po na ang ating mga kababayan, lalo na po rito sa mga taga-Maynila, na ang Manila Police District ay hindi po nagpapabaya sa aming trabaho, ma'am. Yes, okay. Sige po, maraming salamat po, Captain Turla, Chief Homicide Department po ng Manila Police District at magandang hapon po sa inyo, sir. Good afternoon din po. God Sige bless, po, ma'am. salamat po. Ma'am Amelia, kami po ay makikipag-ugnayan sa kanilang opisina, ma'am, para po malaman natin kung ano po yung status ng autopsy report para ma-update din po kayo. Okay. Ma'am, siguro take natin yung opportunity na to para po kausapin yung mga gumawa po nito sa inyong anak. Kung meron pong gustong sumuko, ano po ang inyong masasabi, ma'am? Para po dun sa mga bumugbog at bumatay sa aking anak, sana makonsensya po kayo. Sana sumuko na kayo. Hindi deserve ng anak ko yung ginawa niyo sa kanya. Napakarami po niyang pangarap. Gusto niya magpulis. Gusto niya maging magaling na rapper. Pero sinira niyo. Sumuko na kayo, parang awa niyo na.
Siya lang yung magbibigay sa akin ng nagkaginawaan sa buhay. Kahit hirap na hirap ako, pinipilit kong mabigay yung pangarap niya. Tapos pinatay niyo siya. Pinatay yung anak ko. Tulungan niyo po ako makamit yung katarungan para sa aking anak. Tulungan niyo po ako. Sabi niyo, isusuko mo yung pamangkin mo. Bakit hindi niyo sinusuko hanggang ngayon? Kayong inaasahan ko para maituro yung mga kasama niya. Pero hanggang ngayon hindi niyo pa siya sinusuko. Sabi nga po, kumuha pa daw po ng abogado. Isusuko niyo tapos hanggang ngayon wala pa. Nangako kayo sa amin. Hindi namin alam na kamag-anak niyo yun. Hindi namin alam na kamag-anak niyo kayo mismo lumapit. Tapos ngayon, hindi na naman isinuko. Sinungaling kayo. Pinapaasa niyo lang kami. Muli, ang amin pong taus-pusong pakikiramay sa inyong buong pamilya. At makakaasa kayo, sir, na si Senator Raffy, ang wanted sa radyo po at ang AXIS Party List, ma'am, ay buong suporta po sa inyo. Kami po ay tutulong even po sa paghahain ng reklamo at pati na rin po sa pagpapalibing. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am, para malaman po natin kung ano pa po yung tulong na maibibigay natin. Maraming salamat. Maraming salamat po sa Rapid Tool po. Sa programa ninyo, maraming salamat po. Hindi ko po makakalimutan yung pagtulong ninyo lahat sa akin. Lahat po ng tulong, kahit maliit, pinupuntahan ko po. Kasi hirap po kami. Kahit ano po yun, kahit anong tulong man po, tulungan niyo po kami. Again, Nay, kagaya po ng nabanggit namin, hindi po kami titigil, ma'am, na tumulong at bigyan po kayo ng buong suporta, ma'am. Kami po sa Wanted sa Radyo, pati po sa AXIS Party List, ma'am, makakaasa po kayo. Buong suporta po kami sa inyo, ma'am.